Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Hello Cebu, maayong buntag. Yaksunta ang kahayag nga nagsulit sa matuod, kadagan sa panghitabo. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Ang katutulungan sa mga katawhan. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Hello Cebu, maing buntag Pinoy, adlaw karong Martes, pitsa 23 sa buwan sa Hunyo tuig 2026. Ako yung alagad sa kahanginan, Malu Inocando Tabar. Uban ko hangtod sa alas 9 karong buntagas tong programang Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Dili ta maglangan ato da yung sugdan atong programa pinaagi sa pagdawat sa atong labing uwahing pagbanabana sa lakat sa kahimtang sa panahon. Gikan sa Pag-asa Mactan, Sir Jomar Aclarino, maayong buntag. Yes, pa may buntag sa tanan ug sa atong tanantig paminaw kinetong latest weather update karong adlaw. Ang bagyong Francisco na-develop na kini into super typhoon category na gilayon na 410 kilometers silangan sa Apari, Cagayan. Na ay maximum sustained winds na 185 kilometers per hour dool sa sentro ug ang gustiness kini moabot sa 230 kilometers per hour. Kini nag-erode sa direksyon sa Kasadpan, amihan ang Kasadpan sa gipaspason na 10 kilometers per hour. Sa atong track og intensity outlook, so wala tayong nakita na landfall scenario sa inipad sa atong nasod. And recurving ang kanyang track padung sa Ryukyu Islands diha sa may southern part of Japan. And expected na makagawa sa Philippine Area of Responsibility by Friday morning. And tungod po sa gikusgon sa bagyong Francisco, even though walay landfall scenario, naka-issue gihapon kita ng signal number 1 diha sa may lalawigan sa extreme northern Luzon, ang Batanes, northeastern portion ng Cagayan, nakit na ang silangan bahin sa Babuyan Islands. So signal number 1, makasin natin ng 39 to 61 kilometers per hour within 36 hours. And padayon kining nahatak ang habagat for southwest monsoon na nagpauwan diri sa Visayas. Lakip na ang probinsya sa Cebu, diha sa may Calabarzon, Mimaropa o Bicol Region o lalawigan sa Mindanao. Tungod kini sa habagat makasinatig gapon kita ng mga pag-uwan o kini mga pagpangilat o pagpanugdog. Patayin ta mag-monitor at mag-i-issue ng mga thunderstorm o rainfall advisories. Lakip na ang color-coded na heavy rainfall warnings. Kasarangan nito na sa kusog na hangin masinatig sa Visayas sa mga kadagatan kasarangan nito na sa pagkabaleron o delikado kini ang mga gagmay kaayo na sasakyang pandagat. Temperatura sa Cebu 26 to 33 degrees Celsius, aring adlaw mosalok alas 6:08 sa hapon, ang dagat mohunas alas 11:37 sa buntag, Butaob alas 5:12 sa hapon. Philippine Standard Time alas 8:08 sa buntag gikan diri sa Pagtan, Pag-asa Visayas. DOST Jomar Clarino. Sir Jomer. Yes ma'am, good morning. Yes, good morning, sir. For the rest of the week, sir, considering na nakasinati tag mga pag-uwan-uwan ug mga dag-om nga kalangitan over the weekend, kagahapon, and even today, can we expect the same weather conditions, medyo dag-om ug naay mga pag-uwan matag karon og unya for the rest of the week and next week as well? Yes ma'am, so expected gihapon na today and tomorrow is same ato na sinati. Moderate to high chance o taas-taas ang chance makasinati kini ang mga thunderstorm tungod kini sa habagat or the southwest monsoon. So kining thunderstorms usahay magdala kining kusog na uwan na posible gihapon ng flash floods or landslides ilabi na sa mga vulnerable areas. But rest of the week expected nato generally for weather, so mag-improve ang atong panahon until this weekend.
because expected nato si Bagyong Francisco makagawas na sa Friday. Okay. Daghang salamat Sir Jomar Eclarino ug may buntag niyo tanan din sa Pag-asa Mactan. May isa pa yan, ma'am. Salamat. Good morning sa ating tanan. Okay, mao kadto ang weather update ni Sir Jomar Eclarino. Maka-experience gyapon tag mga pag-uwan-uwan matagkaroon og unya, but for the rest of the week and over the weekend siguro better weather conditions. Pero for now, better bring usab ato ang mga payong ug atong mga raincoat ug jacket. Arita sa tong front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal atong sugdan sa Sunstar Daily. Sa Sunstar Daily, Tacloban students shot, 3 dead, 7 hurt. Sa super balita sa Sunstar, bay giingong gisunog kay wa paliti ug ilimnon. Sa The Freeman, school shooting leaves 3 dead, 2 teen suspects now in custody. Sa Banat News, sa The Freeman, pagpamusil sud sa eskwelahan sa Tacloban City, 3 patay, 7 angol. Sa Philippine Daily Inquirer, school shooting kills 3 students in Tacloban. Sa Philippine Star, Tacloban school shooting leaves 3 dead, 5 injured. Sa Manila Bulletin, 3 dead, 7 wounded in Tacloban school shooting. Ug sa Tempo, Tacloban school shooting, 3 students killed, scores injured. Mao katong front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal. Sa mga pagbalik, amo ipadangat kaninyo atong mga balita. Please stand by. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Ma, wala na yung data, ma. Palud, ma. Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong ko para internet sa kong anak, ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag sinisibo. Sinisibo, sinisibo. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight the transmission to your home. Sinisibo. Sinisibo, sinisibo. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so fast. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibo. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibo. Hello Cebu,
Balik sa Hello Cebu, may buntag Pinoy ug karon sa itong mga balita. Nagunas itong mga balita karong buntaga, Dengue Task Force i-reactivate sa 27 ka mga barangay sa Dakbayan sa Mandawi. Tinguha nga makatawang kini pagpamenos sa kaso sa dengue. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Giawhag ang tanang 27 ka barangay sa Mandawi nga i-reactivate ang ilang tagsa-tagsa ka Dengue Task Force aron mapaligon ang kampanya batok sa dengue ilabi na karong panahon sa ting-uwan. Napasar ang maong resolusyon sa sesyon sa konseho kaganinang buntag. Nag-awhag sa mga barangay sa pagpatuman gilayon sa mga lakang aron mapugngan ang pagsaka sa kaso sa dengue. Okay, as we all know, even in the previous years, usagyud ang dakbayan sa Mandawi ang naidaghang cases sa dengue. No? Ang kabagyud ta ana, since katong pagkapitan pa nako, even ang luog na pudto. That's why we need to be proactive. Sa dato sa Mandawi City Health Office, moabot sa 198 ang natalang kaso sa dengue sa syudad gikan Enero ning tuiga. Samtang moabot sa 520 ang kinatibuk ang kaso sa tuig 2025. Gipasabot nga importante ang sayong pagpangandam. Ang Dengue Task Force ang mopatuman sa mga programa sama sa information ug education campaign, pagmonitor sa kaso ug mga lugar nga adunay natigom nga tubig nga mahimong pamuy-an sa mga lamok ug pagpatuman sa ordinansa kabahin sa dengue. Nakapasan man ko og ordinansa sa dengue. So usa na pag-implementar nato ng katong city ordinance atong ma-implementar pod sa mga lain-laing barangay na pwede na ma-penalize, makit-an gani na dunay mga stagnant water na gipasagdan lang sa mga owner, no? Pwede na to i-penalize. Ang City Health Office ang nipatuman na usab og mga lakang naglakip sa vector control ug misting operations pagkontrolar sa mga itloganan sa lamok. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Sa laing bahin, Hunta Probinsyal may pahigayon sa labing unang sesyon dito sa Isla sa Bantayan. Tumong niini ang pagpaduol sa mga serbisyo sa Legislative Department ngadto sa katawhan. Ang kasayuran ihatod ni RV Veloso. Sa unang higayon, may pahigayon og regular session gawas sa Kapitolyong ika-17 Sangguniang Panlalawigan sa lungsod sa Madridejos, Isla sa Bantayan. Matod ni Vice Gobernador Glenn Anthony Soco nga kabahin kini sa ilang paningkamot nga mapaduol ang serbisyo og legislative works sa probinsya ngadto na sa mga komunidad nga layo sa sentro sa kagamhanan. Gitugutan sa Internal Rules of Procedure sa Hunta Probinsyal ang pagpahigayon og out-of-town session kausa sa matag quarter. Apan wala kini madayon sa niaging mga tuig tungod sa mga kalamidad o mga state of emergency nga nasinati sa probinsya. Gilauman sa Hunta Probinsyal nga masundan pa kini sa uban pang mga lungsod ug dakbayan sa tibok probinsya aron nga mas mapaduol ang Hunta Probinsyal ngadto sa katawhan. Gipili sa SP ang Madridejos isip venue tungod kay usa kini sa pinakalayo nga lungsod sa Sugbo. Makahatag kini og higayon sa mga opisyales nga makigtagbo og makapaminaw sab sa mga panginahanglanon sa mga molupyo sa isla. Gawas sa regular session, gihimo usab ang kalihukan pagpahigayon sa consultative meeting uban sa mga miyembro sa Sangguniang Bayan aron nga hisgutan ang nagkadaiyang isyu ug panginahanglanon sa ilang mga komunidad. Mipahigayon usab ang Office of Vice Governor ug seminar sa parliamentary procedures alang sa mga lokal nga magbabalaod, legislative staff ug opisyales sa barangay gikan sa mga lungsod sa Bantayan, Madridejos ug Santa Fe. Tumong sa maong seminar nga mapalambo usab ang kahibalo sa mga partisipante sa hustong proseso sa pagdumala sa sesyon o paghimo sa mga ordonansa o resolusyon. RV Veloso, CCTN News. Samtang sa dugang balita, mga nakaung-ong nga petisyon alang sa pag-uminto sa inadlaw nga suhulan, gitun-an sa Department of Labor and Employment Kondole. Samtang mipasalig ang bag-ong kalihim nga himuong dinalian ang pagtabang sa sektor sa mga mamumuo. Ang kasayuran ihatod ni Gia Navarro. Gitunan ni Labor Secretary Francis Tolentino ang tanang mga nakaung-ong nga petisyon alang sa gidusong aumento sa minimum nga suhulan sa nagkalain-laing rehiyon sa nasod. Gipasabot iya nga adunay mga prosesong gisunod ang wage board ilabi na sa pagsubay sa managlaing factors alang sa ipatumang dugang suhulan. Sama lang kini sa kasamtangang inflation rates o kahingawa sa ubang mga mamumuo. Maong sundon lang sa ahensya kung unsa man ang mamahimong resolusyon gikan sa nagkadaiyang wage board. Ako, as part of the executive branch, ini-implement namin yung batas na ginagawa ng Senado. Nung senador ako, kami yung gumagawa ng batas.
Di ba? So, magkaiba yun eh. Samtang gibutyag ni Dole 7 Director Roy Buenafe nga laumang ipagawas sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board 7 RTWPB 7 ang resolusyon karong Oktubre. Magdepende kini sa himuong public consultation uban ang labor and management groups bahin sa giduso nilang aumento sa suhulan. Because we're looking at statistics, we're looking at economic status, as well as the advice of the Bangko Sentral ng Pilipinas. Kay karon very volatile ang atong ekonomiya. Kining tanan, subay sa nimong mando ni Tolentino nga himuong dinalian ang pagtabang ilabi na sa labor sector. Lakip sa mga programang angayang palambuon mao ang paghatag og panginabuhian ngadto sa mga hilabihang nanginahanglan nini. Mismong si Tolentino ang nitunol sa negosyo cart package ngadto sa usa ka pamilya gikan sa Barangay Tejero, syudad sa Sugbo, ubos sa programang Integrated Livelihood Program. Sumapa sa kalihim nga makig-alayon siya sa ubang ahensya aron himuong mas holistic pa among programa. Meron tayong babaguhin konti doon sa livelihood assistance sa pakikipagtulungan sa TESDA. So ang gusto ko ngayon, hindi na lang individual, kung hindi apat, di ba? Nag-train ng TESDA ng barista. So yung 5 kabataan nag-train, pare-parehong 5, magtayo ng coffee shop. Tungod niini, gikalipay sa kabanay sa beneficiary ang nadawat nga NegoCart package gikan sa Dole nga magamit sa ilang pagpanikay-sikay sa adlaw-adlaw. Dako kini og ikatabang aron makabaton og igong kinitaan sa ilang pamilya. Pero ang gusto nila kanang kay daghan man mga tao diri, ikualan sa ako kuno diri kay ang daghan mo kuno mga tao mamalit. Mo na iari ra kuno. Oo. So kinsay mag-drive aning inyong NegoCart? Akong anak. Inyong anak. Oo, kanis Patrick. Ian Navarro, CCTN News. Sa dugang balita, walang gutom kitchen sa Metro Cebu gibuksan ni Presidente Bongbong Marcos Jr. ug sa Department of Social Welfare and Development kun DSWD. Kapin 200 ka mga kabus ang gipaabot nga makatilaw sa libre ug sustansyadong pagkaon nga iandam sa maong ahensya. Ang kasayuran ihatod ni Gia Navarro. Mismong si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang nangunay sa pagbukas sa walang gutom kitchen sa Metro Cebu nga mao'y 11 branch nini sa Kabisayan. Kuyog niya silang DSWD Secretary Rex Gatchalian ug ubang mga local officials aron pagsubay sa proseso gikan sa pagparehistro sa mga beneficiaries hangtod na sa pag-serve sa ilang pagkaon. Matag adlaw laong makakaon ang di mo menos sa 200 ka mga kabus ug ubang gipanggutom og libre og sustansyadong pamahaw og paniudto. Kini aron magkabot ang tinguha nga maminusan ang gidaghanon sa mga Pilipinong gipanggutom ilabi na sa kalisod ning panahon. Lalo na ngayon na tumataas ang presyo ng pagkain dahil sa pagtaas ng presyo ng langis. So abangan na, dapat sa patuloy na kami na tuloy-tuloy na magsusuporta at sana ay mabawasan na yung nagugutom at sana dumating ang araw na wala nang gutom ng Pilipino. Bukas ang walang gutom kitchen sa pagdawat og mga donasyon sama lang sa mga sobrang pagkaon gikan sa mga restaurants ug hotels aron kalikayan ang food wastage. Samtang suportahan sa ahensya ang mga lokal nga mag-uuma aron mo paingon sa haunong pagkaon ang ilang mga inani. May pasalig ang kalihim nga si Gatchalian nga magpabiling labas og pinasubay sa striktong sanitation standards ang mga pagkaon nga ipakaon ngadto sa mga beneficiaries. Well, una, meron tayo dito sa operations like sa Pasay, full complement tayo. Meron tayong mga nutritionist and then may mga food sanitation inspectors rin tayo. Dako sa bugbentahe alang sa mga lokal nga opisyal ang walang gutom kitchen sa Subo. Matod ni Cebu City Mayor Nestor Archival nga makatabang kini ilabi na sa ubang mga makililimos sa daan nga gipanggutom na. So the moment na sila dito, i-prepare sila nga well kung makapangitaan og trabaho or the best is makapauli sila sa ilang lugar asa sila nagikan. So that is the whole package. So kaning area diri is the jump start, no? Pag sugod sa bag-o nilang kinabuhi. Human sa Sugbo, ablihan ang laing walang gutom kitchen sa Zamboanga City karong buwana og sundan usab kini sa ubang key city sa Pilipinas aron makakaon ang ubang mga kabos. Tuloy lang ito, walang gutom program at marami namang nagpapasalamat kami sa ating mga partner na sa yung Hotel Association,
Tapos yung mga restaurant association na nagbibigay din, nag-donate sila ng pagkain para sa ating walang budol program. Ian Navarro, CCTN News. Sa atong katapusang balita, 3 ang patay samtang 5 ang gikatahong samdan sa nahitabong pagpamusil sud mismo tunghaan sa Tacloban City. Gikasubo kini sa nasudnong kagamhanan tungod sa tumang kabalaka nga naangkon sa mga tinun-an ug sa ilang mga pamilya. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rosa Garino. Tulo ka mga estudyante ang natalang patay, samtang samdan ang laing 5 sa nahitabong pagpinusilay sud sa San Jose National High School sa Barangay San Jose, Tacloban City ning adlaw nga Lunes. Daling miresponde ang mga sakop sa Tacloban City PNP aron masiguro ang kalawasan sa palibot ilabi na ngadto sa mga magtutudlo ug tinun-an. Nadakpan dayon ang usa ka sospek samtang gipangita ang uban human nakaikyas. Ning pagkutlo sa balita, gikustodiya na sa mga otoridad ang 2 ka mga minor de edad nga nalambigit sa maong pagpamusil. Subsub na ang investigasyon sa Tacloban City PNP human sa maong kalit nga panghitabo dungan sa hugot nilang pagkondinar. Gikasubo ni Department of Education Region 8 Director Salustiano Jimenez ang maong makakuyaw nga krimen dungan sa tumang kasubo ngadto sa mga namatay. Nakigalayon sila sa PNP ug sa Department of Social Welfare and Development alang sa pag-abag sa ubang mga apektado niini. Gimanduan na ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang mga otoridad ug mas makuting nga investigasyon sa maong pagpamusil. Matud sa mensahe gikan sa Malacañang nga gikasubo niya ang kakuyaw nga naangkon ilabi na sa mga ginikanan nga nakabati sa maong sitwasyon. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Ayaw ya. Mao katong mga balita nga nahipos ng kaubanan sa CCTN News and Public Affairs Team. Yung katong nakita kagahapon sa atong mga balita sa Saire 47. Mo break sa ta ug sa atong pagbalik atong mga paghiskot-hiskot. Please stand by. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Looking for the best internet deals in Negros Oriental? Phil Products Negros is here to bring you fast, reliable, and affordable internet with plans made just for you. For as low as 899 pesos per month, enjoy speeds of 50 Mbps, perfect for streaming, working, or studying from home. Need more speed? No problem. Get 100 Mbps for just 1,199 pesos. 150 Mbps for only 1,499 pesos, or our fastest plan, 400 Mbps for just 2,399 pesos per month. Plus, you can add over 100 cable TV channels to your internet plan for just an additional 100 pesos per month. That's entertainment and lightning fast internet all in one. Enjoy no installation fees and start today with a 1,000 peso customer deposit. Call us now or visit our website to sign up with the Phil Products Negros. You get internet that's affordable, reliable, and local. Phil Products Negros, bringing you closer, faster. Call us at 0917-631-5240
or visit our website www.philproductsnegros.net or our Facebook page, Phil Products Dumaguete. Subscribe now! Gugma mo, paglaom ko. Usa ka misyon sa gugma ug paglaom alang sa ato ang mga igsoon. Nga halos nawada na og pagtuo sa ilang kaugmaon. Daghan kanila ang nag-antos sa kalisod ug kasakit. Apan pinaagi sa gugma sa Ginoo, atong gipakita nga adunay mga tawo nga andam mutabang sa mupadayon ug paghatag ug paglaom. Ang tinuod nga gugma walay pili, bata man, tigulang, pobre man o adunahan. Bisan pa sa mga mananap nga nagkinahanglan o kaluoy o pag-atiman. Kutob sa atong mahimo, magtinabangay kita sa paghatag o kahayag sa ilahang kinabuhi. Busa, mga igsoon, hinahot nga ablihan nato ang atong kasing-kasing sa pagtabang sa uban. Ang inyong gamay nga tabang mahimo ng dako nga paglaom alang sa nanginhanglan. Kamo mahimong instrumento sa gugma ug panalangin sa Ginoo. Kini ang programa nga Gugma Mo, Paglaom Ko. Daghang salamat ang inyong alagad si Miss Jane. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Balik sa Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Ug karon sa itong paghisgot-hisgot atong unahon kini nang harus sa mga front pages sa atong mga pamantalaan, mapalokal man o nasyonal, no? Katong nahitabo nga grabe nga insidente kagahapon dito sa Dakbayan sa Tacloban sa usa ka tunghaan, no, diin tulo ka tinun-an ang namatay ug giingong 7 ang naangol sa pagpamusil dito sa San Jose National High School sa Tacloban City kagahapon sa buntag mga alas 9 ni nahitabo. Unya ang atong nasayran nga update ani is niabot na ang namatay tulo confirmed. Niabot na sa 23 ang nangaangol, 15 ni ining mga nangaangol related sa pagpamusil, samtang 7 nga kanang nangaangol dili related sa bullet. Nga naman, dili related sa balakay. Doon na may uban nga kanang nagdinaganay na panic ang uban, nilayat sa kural, ang uban paningkamot lang yun para maluwas ang ilang kaugalingon. So, 23 na ang gitumbok nga nangaangol, 3 ang patay, na sikop usab ang duha ka mga minor de edad nga mga suspetsado. Nagpangidaron kinig 14 ug 15 mga tinun-an sa grade 9 nga matud pa ni gamit og Glock pistol ug 38 caliber revolver. Diin ang mga investigador ni tumbok based on initial investigation nga kining matud pang long-term bullying ang potential nga motibo sa maong pagpangatake. Human sa insidente, ang Departamento sa Edukasyon ug ang Philippine National Police mi pahigayon og mga investigasyon ug nag-review usab sa campus security protocols ug pagpatuman sa Anti-Bullying Act of 2013. Ang maong insidente nihatag sad niiwag sad nino sa kasamtangang sitwasyon sa nagkalain-laing mga tunghaan, labi na in terms of security and school bullying. Kay mo man gitumbok nga rason. Ang maong trahedya mi trigger sab dayon og mga panawagan, nasudnong panawagan alang sa mas hugot nga safety sa mga nagkadaiyang institusyon. Ang pagpangatake nahitabo alas 9 sa buntag sud sa grade 9 classroom diha sa San Jose National High School sa barangay San Jose sa Tacloban City. Ang mga otoridad misikop sa duha ka mga grade 9 suspects na pangidaron og 14 ug 15 nga migamit ni ining Glock pistol o caliber 38 caliber revolver sa ilang pagpamusil sa ilahang mga classmates. Ang mga investigador ni susi kung
tinuod bagyod nga long-term bullying ang hinungdan nganong may resulta sa mga minor de edad nga may pahigayon sa maong pagpangatake o pagpamusil. Si PRO 8 Director Brigadier General Jason Capoy niingon nga posibleng ang mga suspitsado nagatubang og nagpadayon nga harassment o pagpangdaog-daog sud nas katuigan. Matud ni Capoy, murag na bully kuno ni sukad pa ni adtong grade 7 ug padayon pa base sa ilahang interview uban sa DSWD mga magtutudlo og school officials. Ang lakip sa natanaw o nakita nga dakong unsa may tawag na to ani dako nga kanang sipyat mao ang kakuwang sa security personnel. Ang campus adunay multiple entry points, daghan sila agianan, pero usa ra ka gwardiya ang nagbantay sud sa guardhouse atol sa maong pagpamusil. Ang mga minor de edad nga mga suspitsado nagpabilin sa kustodiya sa kapulisan samtang gipaabot pang i-turnover kini ngadto sa City Social Welfare and Development Office. Ang Departamento sa Edukasyon mitumbok sa maong insidente as a high alert situation, mobilizing officials and partnering with DSWD to provide psychosocial services. Si DepEd 8 Director Salustiano Jimenez gikan man ni siya diri kaniadto nga Schools Division Superintendent to anaday nga to si Director Jimenez sa Department of Education sa Region 8 niingon nga ang safety sa mga tinun-an ug sa ilang mga personnel pabilin nga ilahang highest priority. Siyang pamahayag niingon si Jimenez, we defer to the Philippine National Police regarding the details of the incident and the ongoing investigation. The safety, security, and well-being of our learners and personnel remain our highest priority. Si Presidente Bongbong Marcos ni padayag sab sa iyahang kasubo sa maong trahedya ug nimando usab sa komprehensibo nga investigasyon samtang mga opisyales sa Malacañang mi mando na sa mga otoridad nga mo reinforce sa safety measures nationwide. Atong paminaw ng pamahayag sa tigpamaba sa kapulisan kabahin sa nahitabo kagahapon. Incident involving high school students in Tacloban City. This happened just this morning at 9:20 a.m. of June 22, 2026 at the San Jose National High School at Barangay 87 San Jose, Tacloban City. There were a total of 10 victims, 3 deceased, all minors, and another 3 were wounded directly because of the shooting, and 4 others were wounded when they were panicked. May mga tumalon po sa bakod, so on and so forth. So, direct victims of the gunshots ay 6 po. We have taken custody of the 2 CICL suspects, an alias Rod, 15 years old, also a student of the same school, and alias Nash, 14 years old, also of the same school. Initially, it appears that the motive of the crime is grudge for school bullying. As of now, we have recovered 40 shells, empty shells, at the crime scene. The firearms used were a 9mm Glock and a caliber 38 armscore. Upon verification, the 9mm Glock belongs or was issued to a policewoman assigned in PRO 8. The subject, policewoman, is now under investigation and placed under custody of the Regional Police Office, while the caliber 38 revolver is registered to a security agency in Cebu City. Conduct a comprehensive review of the following: school security protocols and safety measures currently in place in all educational institutions, access control and entry procedures to prevent unauthorized persons and prohibited items from entering school premises, anti-bullying policies
and their implementation, ensuring that they are not just on paper but actively enforced. Existing coordination mechanism between schools and local police units as well as the barangays. Emergency response plans of schools and their readiness to handle critical incidents. Student behavioral monitoring systems and the availability of guidance counselors and mental health support. Safety standards for off-campus activities relevant not just. Okay, so mao kadto ang pamahayag no sa tigpamaba sa atong kapulisan. So na-establish nga basig yun sa ilahang initial investigation ang gigamit nga rason sa mga suspitsado, mga CICL or children in conflict with the law nga matud pa ginabuli sila. Pero para nako ba kini bang ibuli ka? Ug moingon tag it has been going on for quite some time kay nagsugod siya sukad grade 7 pa sila. So wag gyud kabantay ato mga tinun-an nga naabot ani nga punto and kaning gwardya sa eskwelahan nga usara ka buok. Para nako no, this is something that the Department of Education really needs to look into kay tinuod gyud. Taod-taod na gyud kung kay bawo ana nga why budget usahay mo tabang pa ang tanod. So kaning mga ingon ani nga sitwasyon di nila limog usara ang gwardya ha. I think part of their duty and responsibility of the schools, public schools included. Kay mo ingon tag kuan man kata. Ikaduha man kata nga we are the second home man kaha of our children. Unya wa tay klarong security measures in place bisag kinsa lang makasud magdag armas mamusil na lang noon din ha. Daghan kaayog opportunities unta nga mapugnan ning maong insidente on the part of the teachers and the administration. Kanang sige man tag storya anang no to bullying. Ang pangutana, kinsa may nagmonitor ba mo? And how responsive are you to the reports of the students? Kay mahug na hinuunang wa na mo report kung wa po'y aksyon ang mga mga magtutudlo ug ang school administration. Unya, katusang sa security, di day mo mag-check sa dihas mga bag sa mga bata, pwede day anyone can just come in. What if granada ang gidato, di ba? Musamot kada kong problema kay kusog kaayog ka na adako kay impact, mas daghan pang kinabuhi ang nakalas. Karon nahitabo ni. Do you think di sad ni magtanom og mga susamang hunahuna sa mga tao pod nga duna say mga kaligut-gut da utang plano? Always baya na nga naay mga copycats in crimes. So what will this mean for the schools itself, di ba? Shouldn't it also be something we should all be worried about? I think this is something that the PNP, the DSWD, and the Department of Education really need to look into, work closely together, and address accordingly. Kay para di na ni mausab or dili na mo abot sa punto nga mainani na ang mahuna-hunaan sa mga bata. Kay kani moingon kag kuan pa ni di pa man ni sila gyud mga minor de edad pa man gyud ni mao na ma-consider sila children in conflict with the law. As to discernment, whether or not they're aware of what they're doing, kana lang daang magdaka is already makaingon ta planado na, giplanuhan nimo magdaka. Kung magdaka pusilon sa may purpose nimo, props lang. So murag na gyud kay intent no nga mubuhat og dautan. So kana I think a lot of these things need to be handled with care and also kanabang lihukon ug tarong and address it properly to prevent similar incidents from happening in other schools. So kaning ang mga bata wa ni sila gipanganlan gipang alias ni kay minors pa man sila or considered children in conflict with the law. Ang na-establish lang base sa initial investigation is ang duha ka batan-on mga suod nga mga managhigalaay. Puro sila walay criminal record, walay kaso nga na nalambigitan kaniadto or history of delinquency. Base sa initial nga pahayag sa mga magtutudlo nga naimbestigar sad sa kapulisan, usa sa mga suspitsado giingong hilumon unya kanang di ra magtingog-tingog. Matud pa nga ang mga school records nga ilahang nasusi nakita nga ang usa sa mga suspect
wa nakalahos og grade 10 due to low academic performance. Samtang ang mga public ug mga community no kanang nag-observe sa unsay nahitabo ni tumbok nga sa mga suspitsado kaning nag-itom, kaning nagkalo og puti, nagsulob og KM FDM t-shirt sa manggod ni kanang rock band nga associated sa katong 1999 high school shooting sa Columbine sa Estados Unidos. Is this part or was this kanang sulagma lang? So ang mga ang mga investigador karon nagtan-aw usab kung unsa man part ba ni sa hinungdan, were they influenced by the nahitabo nga mga school shootings nga atong mabasahan sa mga balita, makita sa mga balita dito sa kauluhan, or tungod basab ni na-impluwensyahan basad sila sa ilang mga makita sa internet. Mga gipahigayon nga interview sa Philippine National Police ug sa DSWD nagpakita matud pa kining lawom nga kalagot o pagdumot. Ang mga suspitsado niingon nga target sila sa sigig pambuli sukad pa niadtong grade 7. Ang PNP Acting Public Information Chief ni Tumbok nga dunay pipila ka mga behavioral red flags matud pa ang wa na bantayan sa school personnel ug sa guardians leading up to the attack. Ang kining nahitabo giingon nga bisan pa man og gitumbok sa mga batan-ong lalaki nga mga suspitsado ang specific nga school group out of sa ilang pagdumot, ang PRO8 ni tumbok nga wa nila na natugis ang ilahang specific nga target sa dihang nagkaguliyang na. As a result, nagpataka na lang pamusil didto sa classrooms randomly maong naigo ang ubang mga tinun-an nga walay labot sa giingon nga bullying. Ang duha, wa na malit sa ilang armas, ila raning gikuha sa mga sakop sa ilang pamilya or their immediate circles. Ang usa, katong 14 anyos, gikuha niya ang 9mm Glock nga armas gikan sa iyang auntie nga usa ka active duty nga policewoman didto sa Eastern Visayas, ug siya sad ang nagda sa bulto nga bala ug nag-reload pa atol sa pagpamusil. Ang iyang auntie sa base sa pamahayag sa kapulisan gi-kustodiya na sab kini o giimbestigar kung ngano sad nga nagpasagad rag bilin og butang sa iyang mga armas ug bala nga dali ra makuha sa usa ka menor de edad. Samtang ang usa ka 15 anyos nga usa ka suspetsado gitumbok nga nakakuha siyang 38 caliber revolver nga nasubay gikan sa usa ka private security agency nga nakabase sa dakbayan sa Subo. Patakibaw kung kinsay tag-iya ani, iya baning pamilya higala or unsa ba. Pero ang 15 anyos nasikop og nadi sa armahan sud mismo sa tunghaan human kini sa pagpamusil ni adtong mga alas 9 sa buntag sa dihang gitabangan kini og kanabang apprehend o kontrol sa mga tinun-an, mga ginikanan o mga magtutudlo. Ang 14 anyos nakaikya sa tunghaan atul sa kagubot ug nitago sa silingang barangay katong Barangay 87. Pipila ka oras ang milabay ang mga residente nakakita niya ug usa ka silingan nga tricycle driver ni kumbensir sa lalaki nga mosakay siyang sakyanan ug gidasi ang ngadto sa Tacloban Police Station 1. Samtangang anaa sa kustriya sa kapulisan ang duha ka batan-on didto sa San Jose Police Precinct ubos sa supervision sa social workers. Tungod kay sila mga minor de edad, sila i-process una for placement sa usa ka specialized juvenile rehabilitation facility imbis nga adto ibutang sa standard nga presuhan alang sa mga hamtong o mga dagko nag-edad or mga adults. Ang maong insidente giingon nga red flag no nga wa na bantayan sa mga ginikanan og sa mga magtutudlo og sa mga school authorities mooy giingon sa gitumbok usab sa mga balita base sab sa investigasyon sa kapulisan. Matud ni Colonel Alan Rayco ngadto sa mga tigbalita kagahapon ang duha
ni diretso sa classroom, why daghang storya, diretso og pamusil. So mo to ang ilang na-establish na the motive of the crime was bullying. Ano na misa naman taani. Nahitabo nga bullying unya kani wa pa di pa klaro sa kini nga bahin sa ilang investigasyon kung ang mga intended nga mga target katong mga nagdaog-daog nila, katong mga nagbully nila naaba sa maong tunghaan or naaba sa maong classroom atul sa insidente. Pero grabe ha, katong giingon sa pulis ganina 40 kakabhang 40 empty shells ang na-recover gikan sa crime scene kay naka-reload pa man tong 14 anyos. Unya katong sa tulo ka namatay, tulo ang naangol sa pagpamusil sa katong sa gunshots ug upat ang nangaangol tungod sa grabing kaning paningkamot nga makagbiya sa maong insidente ug sa maong dapit. Ang mga investigador nakakita og mga violent videos sa usa sa mga batan-on nga nagpabuto sa pusil sa iyang social media account. So sa pamahayag giingon nga this is very obviously red flags. We're not putting blame on anybody, but if anybody was able to monitor these red flags, this could have been prevented. Ang inahan sa 15 anyos nga namatay nga tinun-an miingon nga bisan kinsa nga nitugot o nihatag og kahigayunan sa mga namusil nga makakupot sa mga armas kinahanglan sad nga apilon og kiha. Iyang gihangyo si Janeline Badoria sa diyang ginabi sa mga tigbalita ningon iyang gihangyo nga ang katong mga tag-iya sa pusil apilon og kiha tungod kay ang mga armas dili unta maabot sa kamot sa mga bata kung dili pa tungod sa mga dagko nga nagpabaya sa ilahang mga armas. Kini mo'y labing unang pagpamusil sud sa tunghaan sa dakbayan sa Tacloban. Unya nanawagan siya sa mga ginikanan nga dunay mga armas nga mas mahimong mas responsable pa pagtago sa ilang mga armas, siguradoon nga kini tarong pagkahipos ug hinabion ang ilahang mga anak aron dili na mahitabo pa ang susama nga kadugoon nga trahedya. Si Presidente Bongbong Marcos sa iyang pamahayag sa pinaagi sa entig pamaba ni padayag nga ang presidente nasubo kaayo sa maong hitabo. Matud ni Attorney Claire Castro, bisan kinsa labi na mga ginikanan sa mga biktima mubati gyud og tumang kahadlok ug kasubo ug kasakit. Ang Education Ministry ni padayag na usab sa ilahang deep concern over the incident ug nanawagan sa tanan to join us in praying for the safety, healing, and recovery of those affected by this incident. Sa pamahayag sa DepEd, ilahang gipahibaw, inabagan usab sa kapulisan nga mupahigayon og review sa school security protocols, bullying policies, and student behavioral monitoring systems. Ang dato sa kapulisan nagpakita nga nikunhod na unta ang gun violence sa milabay nga mga tuig. In 2024, the Philippine National Police recorded close to 5,000 gun violence cases nationwide. Ang Tacloban City, doon na kini population of 250,000 people ug nanahimutang sa isla sa Leyte sa Kabisayan ug lakip ni sa naigo sa Super Typhoon Haiyan or Yolanda ni adtong 2013 nga may patay og 6,000 ka mga tawo ug nakamugna sad og grabing kadaot sa maong dapit. Subo lang sad palundungon nga karon doon na sa ilaing trahedya nga maigo, apektado pa ang mga tinun-an ug atong mga tunghaan. So kining uban no naibungko dunay ng mga nanggawas ng mga reports nga upat ang napatay, but so far ang confirmed base sa kapulisan tuluman ang giingon. I don't know, no. I hope nga wa nay napuno. So kining uban nga ingon nga kitong nagsulob og t-shirt, I hope lang sad nga dili no. Kining mga shooting incidents in the US, let's not be like that in town kay kanang akong nakuyawan ba nga mahitabo gani ng musunod ang uban or it will happen in other schools na sad kay nakakita mo niya musunod sa dang uban labi pa katong mga dunay kalagot. So please sa mga ginikanan
kanang check on your kids. Ako dili ko believer nga maghipos og armas sa sulod sa balay kay di magugakabaw kung kanang kinsang mga kamot makakupot ana, and at the same time dili gyud ko ganahan personally kay init kog ulo. Unya di makakabaw sa panahon nga tan-aw nimo even in defense, di makakasiguro kung ang paghupot sa armas makadepensa ba gyud nimo kay kapila naman ta nakabalita nga ang uban maunay, di ba? So in this case kaning paghupot og armas murag grabe kaayong kadaot nga nahitabo hinuon kay nakadaot sa kinabuhi sa mga nakalas, nakadaot sad sa kinabuhi sa mga minor de edad nga nagkuan ani, nakahimo ni ining maong krimen. So mao na kaning uban luoy sad tong anti nga pulis na among sad siyang pag-umangkon pero ngano sad lagi nga diha lang pod gi I don't know, diin gibilin, gihipos man gani, kay baw pod to asa pangitaon mao nang naabot sa ingon ani nga punto. So, wala tay oras atong ipadangat ang giandam ni Tatay Dodong ani ang pulong ug kinabuhi. Ang pulong mo, ang diwat sa dalan ko. Mga igsoon, klaro kayo nga ang Dios nagsugo kanato nga magbuhat og mayo. Apan ang uban mingon kay sila mituo sa Dios, dili na kinahanglan nga maghimo pa sila og mayong mga buhat. Alang sa uban, igo na nga nagsangyaw sila sa pulong sa Dios. Apan dili naggani manumbaling sa pagbuhat sa unsay ilang gisangyaw. Sa Santiago 2:14 nagingon, mga igsoon, unsay kapusladan kung ang usa ka tawo mingon nga siya may pagtuo apan wa siya mayong buhat. Makaluwas ba kini nga iyang pagtuo? Dili gayon. Nan, dili ba angay lang nga ang atong pagtuo ubanan gayud sa mayong buhat? O ang atong gisangyaw ubanan usab ug aksyon. Sa Santiago 2:17-18 nagingon usab, ingon ini ang pagtuo patay kini kun dili ubanan sa buhat. Apan dunay mingon, ikaw may pagtuo ug ako may mga buhat. Ang ikatubag ko mao kini, pakita ko sa imong pagtuo sa walay buhat. Ug pakiton ko usab ikaw sa akong pagtuo, pinagi sa akong mga buhat. Ang pagsaksi, pinagi sa buhat, mo'y labing epektibo nga paagi sa pagtudlo sa usa ka tawo. Busa ayaw usiki ang matag higayon nga ikaw makahimo og mayong buhat. Mao kini ang pulong nga maghatag kanato giya sa atong kinabuhi. Magampo kita. Ginoong Hesus, sa imong pag-anay sa kalibutan, ikaw mihatag kanamo og sumbanan pinagi sa imong mga maayong buhat. Dili mahingpit ang among pagkamagtotoo kun wa kini. Busa tabangi kami nga mahimong sa unsay gikinanglan nga buhaton namo. Amen. Sa ngalan sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Ang pulong mo, ang diwat sa dalan ko. Pulong kinabuhi ni Tatay Dodong Limchua may nagtapos sa tagtulumanon. Dagang salamat sa Philippine Airlines. Thank you, Archbishop Alberto Uy. Nanay Dayan, Tatay Dodong Limchua, thank you. Sir Dennis Tabar, salamat. At mga kaubanan sa TOC, Sir Robert, Miss Inday, Sir Matmat, Miss Mabel, Miss Joanne. Sa newsroom, Sir Del, Sir Raymond, nagdari sa studio, si Ferdy. Salamat sa inyong pagpakig-uban. Ako si Malu Inocando Tabar. Magkita tayo balik ugma sa itong programang Hello Cebu, Maayong Buntag Pinoy. God bless us all. Hello Cebu,